Ito ang mga prominenteng mamamahayag na bumuo ng The Philippine Star, si Betty Go Belmonte, Max Oliven at Arturo Borjal. Sila rin po ang mga dating aktibo sa Mosquito Press laban sa diktadura ni Pangulong Marcos. Next slide po. Ang kasunod naman na uri ng panitikan ay ang comics. Ito ay isang grapikong medium na gumagamit ng mga salita at larawan upang ihatid ang isang salaysay o di kaya'y kwento. Ito ay naglalaman ng kaunting dialogo sapagkat binubuo ito ng isa o higit pang mga larawan na siyang nagbibigay ng mga kahulugan sa teksto. Ito ang mga naging pag-unlad ng comics sa industriya. Pakibasa po ang dalawang bullets. Okay, Miss Erica. Okay, maraming salamat po. So, sa pagbabago ng industriya, noong una ay ang comics ay page filler lamang ito sa mga magazine noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Naging pambansang babasahin ito pagsapit ng dekada 1950. Ngunit bumagsak ang industriya pagdating ng 2000 dahil sa pag-usbong ng telebisyon, computer games, mga gadgets o cellphone, at internet na nakaaagaw ng atensyon ng mga mambabasa. Pangalawa, mas modernong anyo. May mas magandang estilo at produksyon, mas makapal, may ekspertong pag-layout at seryosong tema. May ilang alagad ng comics ang lumabas ng bansa noong diktadura na kung saan sila ay natuto sa mas modernong teknika, kaya nung bumalik ang demokrasya ay naka-impluwensya ito sa estilo at produksyon. Ito ay mas naging makapal at may ekspertong pag-layout. Kasunod na slide po. At ang huling pag-unlad naman ay ang digital comics. Sa pagpasok ng demokratikong konteksto at bagong teknolohiya, lumitaw ang photocopied comics sa mga bookstore at kalaunan ay webcomics kung saan mas mura at mas malaya ang paglalathala kumpara sa dati na nakaasa lamang sa malalaking publikasyon. Next slide po. At ito naman ang ilan sa mga comics na nailathala o nailimbag sa panahon ng demokrasya. Ang Halakhak Comics at Filipino Comics noong 1946 at 1947 na inilimbag ni Tony Velasquez. Kasunod na slide po. At ito naman ang mga comics na nailimbag dahil sa epekto ng martial law. At ito ay naganap noong 1972 hanggang 1986. Sa mga taong ito, ipinatupad ni Marcos ang censorship
na nag-utos ng murang papel at pagtanggal ng kritikal na nilalaman na bumagsak ang kalidad at benta. Dahil dito, lumitaw ang political satire na Pugad Lawin ni Paul Medina Jr. Sa kabuuan, nananatili ang comics bilang tanyag at malikhain na medium, ngunit dumaan ito sa malaking pagbabago. Mula sa malakas at malawak na industriya ng print patungo sa mas maliit ngunit mas malaya, mas eksperimento at mas multiplatapormang anyo habang patuloy na ginagamit upang magsalaysay at mapuna tungkol sa lipunan. At ang kasunod na uri naman ay ang nobela. Pakibasa po ang dalawang bullets. Okay, Miss Glyza. Nobela, isang mahabang kwentong fiksyon o likhang isip sa panitikan na nahati sa mga kabanata. May mahabang pag-unlad ng mga pangyayari, maraming tauhan at iba't ibang tagpuan. Okay, maraming salamat po. At ilan sa mga tanyag na nobelang nailimbag sa Pilipinas ay ang No Limitangere, El Filibusterismo na ang may akda ay si Dr. Jose Rizal at ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Ngunit maliban dito, may iba pang mga nobelang Pilipino na nailimbag sa panahon ng bagong demokrasya. Next slide please. Una ay ang Luha ng Buwaya na inilimbag ni Amado V. Hernandez noong 1962 na tumatalakay sa pakikibaka ng mga magsasaka laban sa mga mamamayan. Ang naging pag-unlad ng nobelang ito sa larangan ng panitikan ay nagamit ito sa pag-iling sa mga di makatarungang sistema ng bansa. Kasunod na slide po. At ang pangalawang nobela naman ay Gapo. Ito naman ay inilimbag ni Luwalhati Bautista noong 1988 at ito ay sumasalamin sa pagsasamantala ng mga dayuhan sa US military base sa Olongapo at sa pag-aapi sa mga Pilipina. At ang panghuli ay next slide po, ay ang Tatlong Gabi, Tatlong Araw na inilimbag ni Eros S. Atalia noong 2013 at ito ay nagwagi ng Grand Prize sa kategoryang nobela sa 2013 Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Ang nobelang ito ay nakatuon sa mga kababalaghang nangyayari sa isang barangay sa gitna ng isang 3 araw na kapistahan at isang paparating na malaking bagyo o super typhoon. Ano naman kaya ang naging pag-unlad ng nobela sa panahon ng bagong demokrasya at ano ang malalaking naidulot nito sa panitikan at lipunan? Next slide po. So, ang mga naging pag-unlad ay kung maalala natin, naging limitado ang ilang uri ng panitikan. Pakibalik po. Kung maalala natin, naging limitado ang ilang uri ng panitikan dito sa Pilipinas dahil sa sensura na naganap noong bagong lipunan. Ngunit nung dumating ang panahon ng bagong demokrasya, ay naging malaya ang nobela dahil sa pag-alis ng sensura na siyang nagbigay daan sa malayang paglimbag at hindi tradisyonal na anyo. Next slide po. Next slide po. Sa kabuuan, ang pag-unlad ng nobela sa bagong demokrasya ay naging simbolo sa tunay na kalayaan
ng panitikan at ito ay nagdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa panitikan na naging mas mapanuri at makatao, kundi pati na rin sa lipunan dahil humantong ito sa mas malalim na kamalayan at aktibong pagbabago. Sa huli, patunay ito na ang malayang panitikan ay susi sa pagbuo ng isang mas matatag at makatotohanang demokrasya. Next slide po. At ang panghuling uri naman ay ang online or digital literature. Pakibasa ang kahulugan nito. Miss Samantha. Ito ay mga akdang pampanitikan na nilikha, ipinamahagi at binasa gamit ang teknolohiyang digital tulad ng internet, social media at mga platform na online. Okay, maraming salamat po. At ano-ano naman kaya ang mga online o digital literature na umusbong sa panahon ng bagong demokrasya hanggang sa kasalukuyan? Next slide po. Next slide po. Ang unang uri ay e-books o electronic books. Ito ay isang digital na version ng mga tradisyonal na aklat na binubuo ng teksto, larawan o pareho na idinidisenyo upang mabasa sa mga electronic devices tulad ng computer, tablet, smartphone o di kaya'y e-reader. At pwede itong basahin kahit kailan nang hindi nawawala. Karamihan sa mga gumagamit nito ay ang mga mag-aaral para sa akademikong layunin dahil sa kanyang accessibility. Halimbawa ay ang mga nasa med school or sa mga law school, karamihan sa kanila ay gumagamit na lang ng mga iPad o di kaya yung mga cellphone or laptop at bumibili ng mga libro online imbes na magbitbit ng mabibigat na libro. Next slide po. At ang kasunod naman ay ang Wattpad. Pakibasa po ang tatlong bullets. Okay, Miss Erica. Okay, maraming salamat po, Erica. Maaari ko bang itanong kung ikaw po ba ay nakabasa na ng Wattpad? Okay, maraming salamat po. Next slide po. Ito naman ang mga kilalang Wattpad stories sa Pilipinas. Ang una ay She's Dating the Gangster, na ang may akda ay ang SG Bianca Bernardino na mas kilala sa SG Watts, at ang Diary ng Pangit na ang may akda ay si Pauline Edes or Have You Seen This Girl? At ang panghuli ay ang He's Into Her, na ang may akda ay si Maxine Gigi na ang tunay na pangalan ay Maxine Lat Calibuso. Next slide po. At ang kasunod naman na online or digital literature ay ang social media. Kabilang na dito ang Friendster, TikTok, Twitter, Facebook at Instagram. Kasunod na slide po. So, ang social media ay hatirang pangmadla kung saan lumilikha, nagbabahagi at nakikipagpalitan ang mga tao ng content tulad ng mga posts, larawan at video sa mga online sites tulad ng Facebook,
Twitter at TikTok at ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na komunikasyon at pampublikong diskurso. Ito rin ay nagsimula sa maagang internet pagkatapos ng EDSA revolution noong 1986 at umunlad hanggang 2026. Next slide po. At ang panghuling online or digital literature ay ang interaktibo at multimodal na plataforma. Ito naman ay ang aplikasyon na nagbibigay daan sa aktibong pakikilahok ng gumagamit habang pinagsasama ang iba't ibang uri ng media tulad ng teksto, imahe, tunog, video at animation. Sa next slide po. Sa akademikong konteksto naman, ito ay nagiging instrumento para sa paglikha ng interaktibong kwento, pagsusulit o presentasyon na mas epektibo sa pagkatuto at pagbabahagi ng ideya. Katulad ng mga nasa larawan na nasa inyong screen, sino na nakagamit dito ng Kahoot? Okay. Maaari mo bang ibahagi ang iyong experience dito sa app na ito, Kayla? Po ay isa po siyang interaktibong website kung saan gawa ka ng mga assessment or quiz para sa mga bata at pwede ka rin na ikaw ang sumagot sa mga quiz sa pamamagitan nito. And then sa Kahoot po ay colorful po siya at meron din time na may timer at overall ang experience ko po sa Kahoot ay mas naging interaktibo po siya kaysa sa boring na G-form lamang. Okay, tama. Dahil maliban sa sinabi ni Kayla, ang Kahoot din po ay may limitadong oras na kailangan mong sagutan ang bawat tanong. At at isa pa, ang Kahoot kasama ng tatlo na nasa picture po ay kasama ang Mentimeter at quizzes. Ito ay ang mga libreng game-based learning platform na ginagamit para maglikha at maglaro ng mga interaktibong pasulit at surveys na nagpapasaya sa pag-aaral at pagsusuri. Kaya sa kabuuan, ang online or digital literature ay naging makapangyarihang pwersa sa pag-unlad ng panitikang Pilipino. Sa akademikong konteksto, ito ay nagiging instrumento sa paglikha ng interaktibong pagsusulit o presentasyon na mas epektibo ang pagkakatuto o pagbabahagi ng ideya ng bawat estudyante o mga guro. Ang mga aplikasyon na ginagamit natin araw-araw ay hindi lamang nagbago sa paraan ng paglikha, pamamahagi at pagbasa ng mga akda, kundi ito rin ay nagbibigay daan sa mas malawak na interaksyon at demokratisasyon ng literaturang madla. At iyon lamang po ang aking bahagi. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat. Ako po ba ay nakikita at iyong naririnig? Paki-react lang po kapag ako ay naririnig nyo at nakikita. Maraming salamat po. Ngayon, bago natin tatalakayin ang ating susunod na paksa, meron muna tayong patalastas.
Ito po ay isang palaro na kung saan tinatawag itong tama o mali. Kung alam mo ang sagot, itaas lang ang virtual na kamay. Basahin muna ang pahayag at saka sabihin ang sagot. Maaari rin kayong sumagot sa chat box. Nagkakaintindihan ba tayo? Maraming salamat po. Ngayon, handa na ba kayo? Alright. So, unang tanong, sino ang gustong sumagot? Maria Kayla? Ang isang awit ay maaaring magpahayag ng damdamin ng isang buong bansa. Ang sagot ko po rito, teacher, ay tama. Tingnan natin kung ito ba ay tama. Tama. Ito ay tama dahil ang awit ay hindi lamang para sa aliw. Maaari rin itong maging boses ng maraming tao na naipapakita nito ang damdamin, karanasan at paniniwala ng isang lipunan. Ang pangalawa, sino ang gustong sumagot? Jam? Ang comics ay para lamang sa bata at walang mensahe. Ito po ay mali. Tingnan natin kung ito ba ay mali. Tama, ito ay mali. Dahil kahit may larawan at mukhang simple lang ito, ang comics ay maaaring maglaman ng malalim na mensahe tungkol sa buhay, lipunan at mga isyu. Ngayon, ang susunod. Glyza? Ang tula ay maaaring gumamit ng simbolo upang ipahayag ang ideya. Ito po ay tama, teacher. Tingnan natin kung ito ba ay tama. Tama. Ito ay tama, no? Dahil karaniwang gumagamit ang tula ng simbolo at mga matatalinhagang salita upang mas malalim na maipahayag ang damdamin o kaisipan. Pang-apat, tingnan natin ang pang-apat. Sino ang gustong sumagot? Jamaica? Ang lahat ng akda ay pare-pareho at paraan ng pagpapahayag. Mali. Tingnan natin kung ito ba ay mali. Ito ay mali dahil iba ang paraan ng pagpapahayag ng bawat akda. May gumagamit ng tula, sanaysay, musika, salita, kilos o larawan at iba't iba pa. At ang panghuli, sino ang gustong sumagot? Yes, Maria Kayla? Ang dula ay maaaring magpakita ng mga pangyayari sa lipunan sa pamamagitan ng pagganap. Tama po, teacher. Tingnan natin kung ito ba ay tama. Tama. Ito ay tama, no? Dahil sa dula na ipapakita ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pag-arte, dialogo, at kilos ng mga tauhan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon at ngayon muling magbabalik ang Balitang Malaya. Ako po si Samantha. Ako po si Samantha Bantilan, ang tagapagbalita sa Balitang Malaya, kung saan sa salita may kalayaan, sa akda may boses ng bayan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga akdang pagkakaitan na sa Pilipinas at ang nakukulit. Sa panahong ito, naipakita sa mga akda ang iba't ibang isyu, karanasan at pananaw ng mga Pilipino. Atin ngayon suriin ang ilan sa mga halimbawa ng mga akdang ito at unawain ang mga mensaheng nilalaman nito. Handa na ba kayo?
Una ay ang tula sa panahon ng demokrasya. Isa na rito ang tula na isinulat ni Virgilio S. Almario noong taong 1987 na pinamagatang Katon para sa Limang Pandama. Ang tula na ito ay tumatalakay sa buhay at karanasan ng tao. Ginagamit nito ang 5 pandama, ang pang-amoy, panlasa, pandinig, paningin at pandama bilang simbolo kung paano nakikipag-ugnayan ang tao sa kanyang paligid at kultura. Pinapakita rin sa tula na ito ang iba't ibang karanasan ng tao sa pamamagitan ng kanyang pandama, kagaya ng nararamdaman ang mga amoy, sarap at asim ng pagkain, mga tunog ng kapaligiran, mga nakikitang bagay at mga hinahawakan. Dahil kagaya nga sa sinabi ni Erica kanina na sa panahon ng demokrasya ay malaya ang mga manunulat na ipahayag ang kaniyang damdamin at karanasan. At makikita natin ito sa tula na Katon para sa Limang Pandama, kung saan ang tula ay maaaring ilarawan ng manunulat ang kaniyang nararamdaman sa pamamagitan ng 5 pandama at walang takot na ipagsahid ang mga karanasan ng tao sa kanilang paligid at kultura. Ngayon, sa ikapangalawa ay ang maikling kwento sa panahon ng demokrasya. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Pina-Pina Saan Ka Pupunta na isinulat ni Fanny A. Garcia noong 1992. Ang maikling kwento na ito ay tumatalakay sa paglisan ng kabataan mula sa tahanan, kung paano ang isang kabataan ay humahanda na harapin ang mga bagong responsibilidad, hamon at pagbabago sa buhay. Ipinapakita rito ang damdamin ng kabataan, ang kanilang pag-alala at excitement sa bagong yugto ng buhay, pati na rin ang pagkatuto na maging responsable. Pinapakita rin ng kwento kung paano ang pamilya ay nagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa kabila ng pagbabago. Ipinapakita rin ng may akda na si Fanny A. Garcia kung paano ang bawat miyembro ng pamilya ay nagtutulungan, nagmamalasakit at nag-aalaga sa isa't isa, habang sabay na hinaharap ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Sa simpleng kwento na ito, na ipapahayag ng may akda ang damdamin, karanasan at pakikipag-ugnayan ng mga tao sa araw-araw nilang buhay, na nagpapakita rin ng malayang pagpapahayag sa panahon ng demokrasya. Ngayon, sa pangatlo, ay ang dula sa panahon ng demokrasya. Sino ang gustong magbasa? Maria Kayla? Bongbong at Chris 1986. Ito ay tungkol sa relasyong pampolitika at personal sa pagitan ng mga prominenteng pamilya sa Pilipinas pagkatapos ng EDSA na ipinapakita sa pamamagitan ng satira, romansa at kritika sa lipunan at kapangyarihan. Maraming salamat po. No, ang isang halimbawa nito ay ang Bongbong at Chris noong 1986 na ginagawa ni Bienvenido Noriega Jr., kung saan tinatalakay ni Binibining Erica kanina na ang dulang ito ay naglalarawan ng isang kathang-isip na pag-iibigan ni na Marcos Jr. o Bongbong Marcos at Chris Aquino, na kilalang mga personalidad mula sa magkalabang pamilya, ang mga Marcos at ang mga Aquino. Ang dula ay hindi lang para sa pag-iibigan ng mga tauhan. Pinapakita rin ito ang relasyong pampolitika, mga komplikado ng pamilya at mga sitwasyon sa lipunan. Sa pamamagitan ng dialogo,
pag-arte at iba pang kilos ng mga tauhan na ipapahayag ng may akda ang mga damdamin, hinaing at pagkakaroon ng tunggalian sa bawat karakter. Mahalaga rin na mapanuri natin kung paano ang dula ay naglalahad ng mga isyong panlipunan at pampolitika sa simpleng paraan na naunawaan ng mga manonood na isang malinaw na halimbawa ng panitikan sa panahon ng demokrasya. Ngayon sa pang-apat, sino ang gustong magbasa? Jamaica. Pag-ibig laban sa tangke, 1986. Ito ay tumatalakay sa paninindigan, pag-asa at pagtutulungan ng tao sa gitna ng kaguluhan at pagbabago sa lipunan. Maraming salamat, Jam. Ang halimbawa ng sanaysay sa panahon ng demokrasya ay ang Pag-ibig laban sa tangke na isinulat ni Teresita Sayo noong 1986. Tinatalakay rin ito ni Binibining Erica kanina na ito ay isang sanaysay na tumatalakay sa kapangyarihan ng pag-ibig sa gitna ng matinding pagsubok sa buhay at lipunan. Ang sanaysay na ito ay nagpapakita kung paano ang pag-ibig at pagkakaisa ng mga tao ay nagiging lakas sa paghadlang sa mga hadran o tinatawag natin hindrance at suliranin na kinakaharap ng komunidad. Ipinapaliwanag rin ito na sa sangkatauhan ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa ay nakakatulong upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Ginagamit ng may akda ang madaling maintindihan na salita upang ihalintulad ang damdamin ng tao at ang kanilang karanasan sa pagharap ng pagbabago at paghamon sa lipunan. Ngayon naman, ang panglima ay ang awiting Pilipino sa panahon ng demokrasya. Una ay ang handog ng Pilipino sa mundo. Noong 1986 na isinulat ni Jim Paredes na isang membro ng Apo Hiking Society at kinanta ng mga artista na aktibong sangkot noong People Power Revolution, sina Regine Velasquez, Martin Rivera, Lea Salonga, grupo ng Apo Hiking Society at iba pang kilalang artista. Ang kanta na ito ay tungkol sa pagkakaisa, kapayapaan at lakas ng mamamayan. Ipinapakita nito kung paano ang buong Pilipino ay nagkakaisa upang ipaglaban ang kanilang karapatan at malaya ang bansang Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga salita at tunog, na ipapahayag ng awit ang damdamin ng buong bansa, ang pag-asa, pananalig, at lakas na kailangan upang harapin ang mga hamon ng panahon ng demokrasya. Pamilyar ba kayo o nakarinig na ba kayo sa kanta na ito? Maari kayong mag-react kung pamilyar, hindi. No? So ngayon, kung hindi nyo pa napakinggan ang kanta na ito, pakinggan natin. Pero ito lang ay chorus. Okay lang po ba? Kung chorus lang ang ating pakinggan. Okay. May narinig po kayo?
ang pangalawa ay ang Tatsulok na kinanta ni Bamboo noong 2007. Ito ay tungkol sa hindi pagkapantay-pantay sa lipunan, lakas ng mga mayayaman at paghiwalay ng mga mahihirap. Ipinapakita ng kanta kung paano ang kapangyarihan at yaman ay nakakaapekto sa buhay ng karaniwang tao. At hinihikayat nila ang mga tao na magkaisa para sa pagbabago. Ngayon, ating pakinggan ang awitin na ito. Maikli lang po ito. Hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Ngayon ay dadako naman tayo sa pahayagan sa panahon ng demokrasya. Meron itong Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin at The Philippine Star. Dito ay nababalita ang mga mahalagang isyu sa lipunan, politika, ekonomiya at kultura. Ipinapakita ng mga pahayagan na ito kung paano ang malaya at responsableng pag-uulat ay mahalaga sa panahon ng demokrasya. Maaaring makita rin dito ang opinyon ng mga mamamayan, mga editorial at pagsusuri ng mga pangyayaring pambansa na nakakatulong sa pag-unawa ng mga tao sa kanilang karapatan at responsibilidad bilang mamamayan. Ang susunod naman ay ang comics sa panahon ng demokrasya. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Pugad Baboy noong 1978. Isinulat ito ni Paul Medina Jr. Ang comics na ito ay tumatalakay sa pang-araw-araw na buhay at kultura ng mga Pilipino. Ginagamit nito ang patawa at satira upang iparana sa mga mamabasa ang mahalagang isyu sa lipunan, politika at kultura. Ipinapakita rin ng comics na ito kung paano maaaring ipabahayag ng may akda ang kaniyang opinyon sa isyu ng lipunan sa paraang masaya at madaling maunawaan ng lahat kahit pa bata o matanda. Ang susunod naman ay ang nobela sa panahon ng demokrasya. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Gapo noong 1988 na isinulat ni Luwalhati Bautista. Ang nobela na ito ay tumatalakay sa epekto ng presensya ng Amerikano sa Olongapo at mga isyong panlipunan na kaugnay nito. Ipinakita nito kung paano ang mga karaniwang Pilipino ay nakaranas ng mga hamon sa buhay dahil sa mga panlabas na panghihimasok at politikal na kontrobersya. Sa pamamagitan ng kwento na ipapahayag ng may akda ang damdamin, karanasan at paninindigan ng mga tao. Mahalaga rin ito sa panahon ng demokrasya dahil ito ay nagbibigay ng malawak na pagkakataon sa mga mambabasa na maunawaan ang mga pangyayaring panlipunan at makapagbuo ng kanilang sariling opinyon. Ngayon naman ay dadako na tayo sa mga kilalang manunulat sa panahon ng demokrasya o mga natatanging manunulat sa panahon ng demokrasya at kanilang akda. Nandito sina Luwalhati Bautista, Jose Lacaba, Bienvenido Lumbera, Virgilio S. Almario, Ricardo Riquili at si Bob Ong. Ngayon, una natin tatalakayin si Luwalhati Bautista. Sino ang gustong magbasa? Mari ko bang hingin ang iyong participation? Jamaica?
Pangalan, Luwalhati Torres Bautista, ipanganak Disyembre 2, 1945, lugar na Kapanakan, Tondo, Manila. Namatay Marso 12, 2023, profesyon, manunulat, nobelista, komunalista, aktivista. Edukasyon ay AB Political Science sa FEU. Maraming salamat po. No, si Luwalhati Bautista o tinatawag na sa kanyang totoong pangalan, Luwalhati Torres Bautista, ay ipinanganak noong 2 sa Disyembre, 1645 sa Tondo, Maynila. Ito ay isang lugar na kilala sa masiglang kultura ngunit may mga hamon sa buhay. Ang kanyang karanasan sa lipunan ay naging malaking impluwensya sa kanyang pagsusulat. Siya ay hindi lamang isang manunulat, kundi isa ring aktivista. Ibig sabihin, ginagamit niya ang kanyang panulat upang ipahayag ang katotohanan at ipaglaban ang karapatan ng mga tao, lalo na ang mga kababaihan. Nagtapos siya ng kursong AB Political Science sa Far Eastern University, kaya't makikita sa kanyang mga akda ang malalim na pag-unawa sa politika at lipunan. Ang kanyang mga akda ay kilala sa pagiging makatotohanan o realistiko. Hindi lamang ito kwento, kundi ito ay sumasalamin sa tunay na nangyayari sa lipunan, lalo na noong panahon ng martial law at maging sa panahon ng demokrasya. Ito ang kanyang mga akda. Halimbawa, ang nobelang Dekada 70. Ito ay nagpapakita ng buhay ng isang pamilya sa ilalim ng batas militar. Dito natin makikita kung paano naapektuhan ang bawat miyembro ng pamilya, lalo na ang ina na unti-unting nagkakaroon ng sariling panindigan. Ang pangalawa ay ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Ipinakita niya ang kwento ng isang ina na lumalaban sa mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa kababaihan. Ipinapakita dito ang babae ay may sariling kakayahan at desisyon sa buhay. Meron din itong pelikula na ginawa noong 1978 na ginagampanan ni Vilma Santos kasama sina Carlo Aquino, Serena Del Rimpel, Albert Martinez, Raymond Bagatsing, Ariel Rivera, Cherry Pie at marami pang iba. Sa direksyon ni Chito S. Ronyo. At ito ay hango sa nobela ni Luwalhati Bautista na ang pelikula ay ginawa ng Star Cinema. Ang Gapo naman ay tumatalakay sa epekto ng presensya ng mga Amerikano sa Olongapo. Ipinapakita nito ang mga isyu tulad ng diskriminasyon, identidad, at kahirapan. Ngayon naman, tatalakayin natin ang pangalawa na kilalang manunulat na si Jose Lacaba. Si Jose Lacaba o si Jose Maria Flores Lacaba na tinatawag rin siya ng Pete. Siya ay isang manunulat, mamamahayag, editor, screenwriter, at aktivista. Ibig sabihin, hindi lamang siya sumusulat ng panitikan, kundi nakikibahagi rin siya sa pagpapahayag ng katotohanan sa pamamagitan ng media at pelikula. Nagtapos rin siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila University, kung saan lalo niyang nahubog ang kanyang kakayahan sa pagsulat at pag-aanalisa ng mga isyung panlipunan. Ang kanyang mga akda ay kadalasang umiikot sa buhay ng ordinaryong Pilipino, kung saan ang kanilang mga hirap, pangarap, at pagkikibaka sa lipunan. Kilala rin ang kanyang mga sulatin sa pagkakaroon ng malalim na mensaheng politikal, lalo na noong panahon ng martial law at sa panahon ng demokrasya. Isa sa kanyang kilalang akda ay ang Kumbaga sa Bigas. Dito inihahambing ang buhay ng tao sa bigas na dumadaan sa proseso bago maging handa. Ipinapakita nito ang hirap at pagsubok na nararanasan ng mga Pilipino sa araw-araw.
Isa pa ay ang mga kagilas-gilas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz, na ito ay isang koleksyon ng tula at maikling kwento. Dito ginagamit ang karakter na si Juan de la Cruz bilang isang simbolo ng karaniwang Pilipino upang ipakita ang kanyang karanasan sa politika at lipunan. So sa kabuuan, si Jose Lacaba ay isang manunulat na ginagamit ang kanyang talento upang ipakita ang katotohanan at ipaglaban ang karapatan ng mamamayan. Bago tayo dumako sa ikatlong manunulat, maaari ko bang hingin ang inyong mga reaction kung kayo ay nakikinig pa? Maraming salamat po. Ngayon naman ay ang ikatlong kilalang manunulat na si Bienvenido L. Lumbera. Maaari ko bang hingin ang iyong partisipasyon na basahin? Glyza? Pangalan, Benvenido L. Lumbera. Pinanganak siya noong kalabing-isa ng Abril, 1932. Lugar ng kapanganakan ay sa Lipa, Batangas. Namatay noong Setyembre 28, 2021. At kanyang profesyon ay isang manunulat, eskolar, librettist, professor, at aktivista. At kanyang edukasyon ay Bachelor of Arts of Lit B, UST, MA at PhD sa Comparative Literature sa Indiana University, Bloomington. Maraming salamat po, Glyza. So, si Bienvenido Lumbera ay ipinanganak siya noong 11 ng Abril, 1932 sa Lipa, Batangas at pumanaw noong ika-28 ng Setyembre 2021. Siya ay isang kilalang manunulat, scholar, professor at aktivista. Siya rin ay isang makata, kritiko, dramatista at librettist. Bukod dito, kinilala rin siya bilang isang pambansang alagad ng sining sa panitikan, na isang mataas na parangal para sa mga Pilipinong may malaking ambag sa sining at panitikan. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa University of Santo Tomas at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Indiana University, Bloomington, kung saan niya nakuha ang kanyang master's at PhD o doctoral sa comparative literature. Ang kanyang mga akda ay kilala sa pagbibigay diin sa kultura, wika at identidad ng isang Pilipino. Para kay Lumbera, mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino sa panitikan upang mas maipahayag ang tunay na damdamin at karanasan ng mga Pilipino. Isa sa kanyang kilalang akda ay ang Likhang Dila, Likhang Diwa. Ito ay isang koleksyon ng mga tula at sanaysay na nagpapakita ng kahalagahan ng wika sa paghubog ng kaisipan at kultura ng isang bansa. Isa rin dito ay ang Balaybay, mga tulang lunot at manibalang, na naglalaman ito ng mga tulang nagpapahayag ng damdamin, karanasan at kalagayan ng lipunang Pilipino. Dito makikita ang kanyang malikhaing paggamit ng wika at malalim na pag-unawa sa identidad ng Pilipino. Sa kabuuan, si Bienvenido Lumbera ay isang manunulat na nagbigay halaga sa wikang Filipino at sa pagiging makabayan. At nag-iwan rin siya ng malaking ambag sa panitikan ng bansa. Sa susunod naman ang I.C. Virgilio S. Almario. So si Virgilio Sanadren Almario na kilala rin sa kanyang pen name na Rio Alma ay ipinanganak noong ika-9 ng Marso, 1944 sa San Miguel, Bulacan. Isa rin siyang makata, kritiko, tagasalin, editor at guro na may malaking ambag sa pagpapaunlad ng panitikang Filipino.
Kinilala rin siya bilang pambansang alagad ng sining sa panitikan dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa sining at kultura ng bansa. Nagtapos rin siya ng AD Political Science at kumuha ng Masters in Filipino sa University of the Philippines, Diliman, kung saan lalo niyang napaunlad ang kanyang kakayahan sa pagsusulat at pagsusuri ng panitikan. Ang kanyang mga akda ay kadalasang tumatalakay sa kultura, kasaysayan at politika ng Pilipinas. Kilala rin siya sa pagiging malikhain at eksperimento sa wika, lalo na sa anyo ng tula. Isa sa kanyang mga kilalang akda ay ang Buwan-Buwang Bulawan, na isang koleksyon ng mga tula at sanaysay na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng lipunang Pilipino tulad ng kultura, kasaysayan, politika at mga suliraning kinakaharap ng bansa na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa identidad ng Pilipino. Isa pa ay ang Estre Melongoles na nagpapakita ng kaniyang kakaibang estilo sa pagsusulat. Dito makikita ang kanyang eksperimento sa wika at estruktura ng tula na nagpapakita ng kaniyang pagiging malikhain bilang isang manunulat. Sa kabuuan, si Virgilio Almario ay isang manunulat na nagtaguyod ng wikang Filipino at makabagong panitikan. At siya rin ay nagbigay ng malaking ambag sa kultura ng Pilipinas. Ang ikalima naman ay si Ricardo Ricky Lee. Si Ricardo Ariola Lee na mas kilala bilang Ricky Lee ay ipinanganak noong ika-19 ng Marso 1948 sa Daet, Camarines Norte. Isa siyang kilalang screenwriter, mamamahayag, nobelista at dramatista. Malaki ang kanyang naging kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino, lalo na sa pagsusulat ng mga makabuluhang script. Nag-aral siya ng AD English sa University of the Philippines, Diliman, kung saan nahubog ang kanyang kakayahan sa malikhaing pagsulat. Ang kanyang mga akda ay kadalasang tumatalakay sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ang kanilang mga karanasan sa lipunan, pamilya at emosyon. Kilala rin siya sa pagbibigay diin sa karanasan ng kababaihan sa kanyang mga kwento. Kinilala rin siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts ng Pilipinas noong 2022. Isa siya sa pinakamataas na pagkakilalang pangkultura sa bansa. Nanalo rin siya ng maraming parangal mula sa mga organisasyon tulad ng Gawad Urian, FAMAS, Manila Film Festival, at iba pang Lifetime Achievement Awards. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang Himala, na tumatalakay sa buhay, sa baryo at sa paniniwala ng mga tao sa relihiyon. Ipinapakita nito kung paano naapektuhan ng pananampalataya ang pag-iisip at kilos ng tao. Isa pa ay ang moral, na ito ay kwento sa 4 na babae na magkakaibigan. Ipinapakita dito ang kanilang mga pagsubok sa buhay, relasyon at lipunan. Samantala, ang Trip to Quiapo, ito ay isang aklat na nagsisilbing gabay sa pagsusulat ng script. Ngunit kasabay nito ay nagpapakita rin ng kultura at karanasan ng mga Pilipino sa lungsod. Sa kabuuan, si Ricky Lee ay isang manunulat na nagbibigay buhay sa mga kwento ng Pilipino sa pamamagitan ng pelikula at panitikan, at nag-iwan ng malaking impluwensya sa kulturang Pilipino. At bago tayo dumako sa ika-6 na manunulat, maaari ko bang hingin inyong reaction kung kayo ay nandyan pa at nakikinig? Maraming salamat po. Ngayon, sino ang gustong bumasa?
Maria Kayla? Siya po ay si Bob Ong, ipinanganak 1972 sa Pasay. Ang kanyang propesyon ay manunulat, humorist, nobelista at ang kanyang edukasyon ay BS Computer Science. Maraming salamat po, Kayla. Si Bob Ong no, ay isang kilalang manunulat sa Pilipinas. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakilanlan ay nanatiling lihim. Ang Bob Ong ay itulay ay isang panulat na pangalan o pseudonym. No? Ipinanganak siya noong 1972 at sinasabing mula sa Pasay. Bagamat ito ay hindi tiyak kasi nanatiling pribado ang kanyang buhay. Kilala si Bob Ong sa kanyang kakaibang estilo ng pagsusulat na may pinaghalo niya ang katatawanan at seryosong mensahe. Kaya't madaling maintindihan ngunit may lalim ang kanyang mga akda. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang Aba, nakakabasa na pala ako. Na tumatalakay sa buhay estudyante, ipinapakita nito ang mga karanasan sa paaralan sa isang nakakatawa ngunit makatotohanang paraan. Naisa pelikula rin ito na ginagampanan ni Jericho Rosales at marami pang iba. Ang susunod naman ay ang Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino. Ito ay isang akdang may halong katatawanan, ngunit nagbibigay ng kritisismo sa kultura at pag-iisip ng mga Pilipino. Samantala, ang Alamat ng Gubat, ito ay isang modernong pabula na gumagamit ng mga hayop bilang tauhan upang ipakita ang mga isyong panlipunan at politikal. Sa susunod naman ay ang MacArthur. Ito ay tumatalakay sa buhay ng mga pulis at ang kanilang mga pagsubok sa lungsod. Habang ang Kapitan Sino, ito ay isang nobela na may temang superhero, ngunit may malalim na komentaryo tungkol sa lipunan at responsibilidad ng tao. Sa kabuuan, si Bob Ong ay isang manunulat na gumagamit ng katatawanan bilang paraan upang maipahayag ang seryosong katotohanan tungkol sa lipunan. Kaya't patok siya lalo na sa mga kabataan. Sa kabuuan, ang mga kilalang manunulat sa panahon ng demokrasya tulad nina Luwalhati Torres Bautista, Jose Maria Flores Lacaba, Bienvenido L. Lumbera, Virgilio Senadren Almario, Ricardo Ariola Lee at si Bob Ong ay nagbigay ng malaking ambag sa panitikang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanilang mga akda, naipakita nila ang tunay na kalagayan ng lipunan, ang pagkikibaka ng mga Pilipino at ang kahalagahan ng kultura, wika at identidad. Hindi lamang sila basta nagsulat ng kwento, ginamit nila ang kanilang panulat bilang sandata upang ipahayag ang katotohanan, magmulat ng kamalayan at magbigay inspirasyon sa mga mamamayan. No, bilang mga Pilipino, mahalaga na ating pahalagahan ang kanilang mga akda sapagkat sa pamamagitan nito ay mas naunawaan natin ang ating kasaysayan, lipunan at pagkakilanlang Pilipino. Muli, ako po si Samantha M. Bantilan, ang iyong tagapagbalita sa Balitang Malaya. Paalam at maraming salamat. Dang si Jamba kay ni Kwan. Kaila ko na daw sa dili sa mo to dili lang sa daw ta mo left sa meeting. Mubalik ra siya. Then karang nang og kaglay-glay kay kuan if nida mo mo go gang go lang ha. Si Jom kay hilak na jud to. Mubalik ra siya gang ara lang sa gang. Ako ra gi-stop ko sa ang recording. Hawak mo ang mix, hawak mo ang mix. Samok aning
Huwag mong subukan, masisira buhay mo. Ana si Glaylay makagubag adlaw, ana si Rani magkahurot og pasensya. Sa patuingon nila oy, so palayo na sa ta. Sir, baka naman sir. Imagine na yung kalipay, sir. Siri ka po, kinilak ko. Ikawas daw siya.